Susuring mabuti ng Malacanang mga ibinulgar ni Senator Panfilo Lacson hinggil sa panloloko umano ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. patungkol sa mga impormasyon sa maanumalyang flood control projects. Ayon sa palasyo, kanila itong beberipikahin sa pamagitan ng may batayang ebidensya. Alamin natin ang detalye sa report ni Kenneth Pasyente. Nilinaw ng Malacanang na dadaan muna sa masusing beripikasyon ng mga impormasyong isiniwalat ni Senator Panfilo Lacson kaugnay ng umano'y mga irregularidad sa ilang flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer at Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, hindi maaaring agad umanong magbigay ng konklusyon batay lamang sa paunang impormasyon kung wala pang sapat na ebidensya. Tugon niya ng palasyo matapos ang pahayag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na sinadya umanong magbigay ng maling datos sa Malacanang ni dating Department of Public Works and Highways Secretary Manny Bonoan. Giit ni Lacson, ang naturang maling impormasyon ay may kaugnayan sa mga anomalya sa flood control projects na pinondohan ng pamahalaan. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Lacson na aabot sa mahigit 421 flood control projects ang umano'y may maling grid coordinates o lokasyon. Ayon sa senador, sinadya umanong baguhin ang mga detalye ng lokasyon ng mga proyekto upang mailigaw o mamislead ang Pangulo at maging mahirap na matukoy kung aktwal bang umiiral o naipatupad ng maayos ang mga proyekto. Mahirap pong i-generalize. Dapat specific po tayo kung anong project yung sinasabi. May mga pagkakataon po na discovery po mismo si Pangulo na may ghost projects at may mga anomalyang flood control project, yun po, verified na po yun. Pero kung iba pa po at very general po yung sinasabi natin ngayon, hindi ko po mako-confirm. So kailangan po nating i-verify yung mga ibang sinasabi ni Senator Lacson. Hiningan namin ng pahayag ang dating kalihim pero wala pa itong tugon sa ngayon. Samantala tiniyak ng palasyo na hindi makalulusot sa pananagutan ng sino mang mapapatunayang sangkot sa umano'y anomalya kahit pa ang ilan sa kanila ay wala na sa bansa. Ayon kay Castro, may mga umiiral na legal na mekanismo upang panagutin ang mga individual na tatakas sa hustisya. Kahit sila nasa ibang bansa, hahabulin pa rin sila ng batas ng Pilipinas. At kung nakailangan silang sampahan ng kaso at kung may papakitang ebidensya, mananatili po silang akusado kapag hindi po sila bumalik sa Pilipinas. Kaugnay nito, nagbigay din ng pahayag ang palasyo hinggil sa sinabi ni dating Senador Laila de Lima na mas reasonable umano ang pagpapauwi sa bansa kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa pamamagitan ng deportation. Ayon sa Malacanang, malinaw ang direktiba ng Pangulo na gamitin ang lahat ng legal na pamamaraan upang matiyak na haharap sa investigasyon ng mga sangkot, kabilang na ang pakikipag-ugnayan sa international law enforcement agencies. Ang inutos po talaga ng Pangulo ay gawin lahat ang legal na pamamaraan para mapabilis ang pag-uwi at pagbabalik ni Zaldico dito sa Pilipinas. Hindi extradition, kundi pakikipag-usap sa bansang Portugal at pati po paggamit po at pagkikipag-cooperate sa Interpol. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.